Eto na. Nako. Ay itong si Senador Bongo. Hinarang ang pag-aresto ng ICC. Nataranta na. Hindi na alam ang gagawin sapagkat sangkot damay sa kaso ng ICC. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ang mas matindi. Mga kaibigan, Senador Bongo, hindi na alam ang gagawin dahil sangkot damay dito ho sa usapin ng ICC. Ay kung ano-ano na ang kanyang galawan, mga mahal kong taga-subaybay. Nandiyan ang pagdrama, nandiyan ang payak-iyak, at siyempre ito ang latest update. Senador Bongo hinaharang itong usapin ng ICC dahil damay siya, sangkot, kaya ito ang kanyang taktika, strategy. Hinaharang ang pag-aresto, mga kaibigan, lalong-lalo na dito ho kay Digong Duterte. Naku po, wag po kayong alis. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, ay bigyan nyo muna ako ng isang like sa video na ito, at sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Ito, shoutout po sa lahat. Samahan nyo po ako hanggang dulo na panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Nako, ay heto na ang ginaganong ko. Kung ginagawa ni Bongo, makikita nyo ho pag umaharap sa social media, lalong-lalo na po sa pangampanya, ay ginagamit niya ho ang taktika, strategy na paawa effect, pa-victim. Sino ba si Bongo? Ang tanong ko. Kaunting padaan lang ho, mga mahal kong taga-subaybay. Si Bongo ay sangkot sa kahindik-hindik na anomalya sa kasong plunder, kaya nga may kaso ito. At siya din po ay sangkot, inuugnay dito kay Wesley Barayuga na di umano'y sangkot. At siya din ho ay sangkot dito sa tukhang, mga kaibigan. Siya ang bagman ni Digong noong panahon na nanunungkulan bilang presidente itong si Duterte. Bagman. Magkano? Si Bongo ang tagahawak ng pera. At higit pa dyan, mga kaibigan, bilyones kahindik-hindik na pera ng taong bayan ay ang kanyang pamilya ho, kasama ang kanyang pamilya na pinadaan di umano ni Digong ang pera sa kanila para makulimbat ng bilyones. Hindi po inimbento, mga kaibigan. Saka po natin padaanan yan, datapwat. Kaya nga may kaso ito at naipile na nga po itong kaso na korupsyon. Ayan po ay walang piyansa, Nobel recommendation, bilyones, mga kaibigan. So pinadaanan ko lang po, mga kaibigan, dahil kung makikita nyo, pag umaharap sa social media, ay waring maamon tupa, maamo ang mukha, ba't nananalaytay sa kanyang mga puso, dugo at isipan, ay kabaliktaran ho, mga kaibigan. Kaya sa darating pong halalan na importanteng mahalaga, ang inyong pong boto, isang boto, importanteng mahalaga yan. Kung pwede lang ho, wag po itong iboto si Bato at ang kanyang mga kasama, mga kaibigan, dahil ito ay problema ng Republika ng Pilipinas. Ito ho, mga kaibigan, ang bigyan natin ng highlight, ibabahagi ko po sa inyo itong pagharang ni Senador Bongo dito sa pag-aresto ng ICC. Bakit aarestuhin ka na ba? Bongo? Mas mabuti ho. Ito, nataranta na siya eh. Hindi na alam ang gagawin, nakatunog eh. Naarestuhin siya eh. Ito po, kaya gumagawa ng paraan para malihis ang issue at maligtas siya. Sangkot siya eh, damay siya eh, dito sa kaso ng ICC. Says that the government has repeated
Instances that the government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Kung hindi po kinikilala ng gobyerno ang ICC, bakit nila binigyan ng pansin ang arrest warrant mula sa ICC? Yun po mga katanungan natin. Nako, hindi ka ba nasasawa diyan, Bongo? Sa ikangay walang jurisdiction ng ICC? Yan po ay naganap kanina na hearing. Diyan po sa walang kwintang hearing. Diyan po sa Senado. Ang dami dapat pag-usapan dito. Ang dami dapat i-hearing. Nandiyan ang ika nga po kay Piatos. Dapat simulan na eh. Pwede naman pala eh. Pwede na pala mag-hearing eh. Bakit ang impeachment ay hindi magawan ng paraan? Nako. Saka natin na bigyan ng daan yan. Sapagat dito ho, ay gumagawa ng paraan itong si Bongo at ang mga kasangkot niya. Diyan ho sa Senado, ang mga kakampi ni Duterte, ni Digong, diyan po sa Senado, na gumagawa po sila ng paraan para questionin at nang sa ganun ho, makinabang si Bongo, makinabang si Bato. Ay pag nga naman, sila ay nanaig na panigan dito sa ikangay walang jurisdiction, ay malabo naman eh. Siyempre siya ang makikinabang at si Bato. Sapagkat siya ho ay sangkot at ating nakuha na mga impormasyon ay kasama ho ito di umano sa siyam na lalabasan pa ng warrant of arrest. Kaya ganito na lang ho, nagmamakaawa, umaharap sa social media, sa investigasyon, kita niyo ho ang mga boses, walang jurisdiction, nako lumang tugtugin na yan, wag po kayo magpabula dito kay Bongo. Ganyan po ang style niyan. Nako, ito pa. Ginamit lang bang palusot ang Interpol? May violation ba sa Rome Statute? But we have also found out, Madam Chair, that there was no red notice from the Interpol. Kaya nakapagtaka talaga kung bakit nagmamadali ang gobyerno na isuko si dating Pangulong Duterte sa ICC. Isn't this a glaring violation of due process? Sobrang minadali. Ano po ang naging batayan ng... Ganyan din ang mangyayari sa iyo, Bongo. Kaya ikaw ay desperado na, tabado na, nataranta na, dahil yung nangyari kay Digong, sa maniwala kayo at sa hindi. Ganyan din ang mangyayari kay Bongo at kay Bato. Kaya't ngayon ang ginagawa ho niya, humihingi na ng simpatiya, nagkukwestiyon ng malaking question tungkol sa pag-aresto ng legalidad na yan ho ay isang basura na. Wala na ho yan. Wala na yan, basura na yung mga tinatanong nyo yan. At yan ho ay hindi ko na ipapaliwanag sa inyo dahil naipaliwanag na ho nang mayroong kaalaman tungkol ho dito sa regulation at batas na gumugulong between ICC and Interpol. Hindi ko na ipapaliwanag dahil naipaliwanag ko na yan ay alam ni Bongo, subalit paulit-ulit pa rin nagtatanong at nang sa ganon nagbaka-baka sakali panigan sila. Siyempre malilibre sila sa pag-aresto. Di ba? Ito. Yung pagkilos at bakit may pagmamadali sa pagpapatupad ng pag-aresto. Ibinigay ninyo po si Tatay Digong sa loob lamang po ng 14 oras. Mas mabilis pa sa alas 4. Iyan po, kanina lang po nangyari yan, mga kaibigan, at may hearing po diyan sa Senado. Iyan po, mainit-init pa. Ang nakakapagtaka lang ho, at yun din ho, ang mga sinasabi nitong si Bongo, at yun din ho, simposisyon ng mukha na pawa effect, mga kaibigan. Ang gusto kong ipunto, mga mahal kong taga-subaybay, alam ko nakuha nyo na ito ay isang paraan ni Bongo mag-question ng napakalaki na legalidad ng ICC. At nang sa ganun ho, ang nangyayari dito kay Digong Duterte ay huwag mangyari sa kanya na mabilis pa sa alas 4 na ibinigay diyan ho sa ICC Interpol upang dalhin diyan ho sa Dahig, Netherlands upang ikulong ng legal. Ngayon ho, hindi sila makapaniwala. Nagkukunwari at nagtataka para kumuha ng simpatiya ng taong bayan. No way. Wag po natin, wag tayong maniwala sa mga ganitong estilo, tactical strategy nitong
si Bongo Bato. At tulad din ng amo niya ho ito na si Digong, mapagkunwari, dahil pang artistang magkunwari, magdrama. But bueno, alam ko hindi kayo maniniwala, mga kaibigan. So maliwanag po dito, naku ho, ay itong si Bongo ay nataranta na, hindi na alam ang gagawin, hinaharang ang pag-aresto ng ICC. Subalit, wala hong nangyari. Paulit-ulit na lang. Muli po, maraming salamat, isang like ko sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.